Good news! Kung kayo ay member ng Porpis, pwede na kayong magkaroon ng bahay. So sino ang mga qualified at paano naman ang magiging proseso? Ayon sa ulat ng PNA, katulad po ng image natin yan sa baba, ang DSWD at Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD ay nagtutulungan para tulungan ng mga mahihirap kasama ang Porpis, mga informal settlers, mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Pilipinas. Pinagsama-sama nila ang social welfare services at housing programs para magkaroon ng mas maayos na komunidad ang mga benepisyaryo. So paano magkakaroon ng pabahay? Ang DHSUD ang nangunguna sa housing development at urban planning. Ang DSWD naman ang tumutulong sa pagkilala at paghanda ng mga pamilyang lilipat o na-approve. Kasama dito ang pagbibigay ng housing units sa mga pamilyang kabilang sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps at pag-relocate ng mga informal settlers. So sino mga benepisyaryo na housing programs? Unang-una, mga low-income families. Ito ang pangunahing target ng mga housing program. Member ng 4Ps, mga pamilyang mababa ang kita, walang sariling bahay, nangungupahan o nakatira sa informal settlements. Layunin ng programa na mabigyan sila ng abot kayang pabahay. Number 2, ang mga 4Ps beneficiaries. Tinutulungan ng mga 4Ps families na makakuha ng pabahay, lalo na ang mga nakakaangat o graduating na sa 4Ps program. Kasama rin ang benepisyaryo sa mga pamilyang nawala ng bahay dahil sa bagyo, nasunugan, naapektuhan ng lindol o baha. Sila rin ay binibigyan ng permanent relocation housing. So ano mga requirements sa 4PH housing? Kadalasan kailangan, una, dapat member ng Pag-ibig Fund. First-time home buyers may kakayahang magbayad ng monthly amortization at bahagi ng low-income sector. May video na rin po tayo kung paano mag-apply sa Pag-ibig at ilalagay ko rin ang link sa description para pwede niyong mapanood anytime. So paano mag-apply ang 4Ps beneficiary sa housing program? Una, magpa-verify sa DSWD. Pumunta lang sa office ng inyong municipal o CityLink at ipa-verify kung ikaw ay qualified 4Ps beneficiary para sa housing assistance. Tinutukoy ng DSWD kung ang pamilya ay eligible o graduating sa 4Ps program. Number 2, ire-refer ka sa housing program ng DHSUD. Kapag qualified, ire-refer ka ng DSWD ang pamilya sa housing program ng DHSUD. Karaniwang program ay ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Dito pinipili ang available housing project o relocation site. Number 3, mag-apply sa housing financing. Kadalasan kailangan mag-apply sa Home Development Mutual Fund o yung Pag-ibig Fund. Ito ang magbibigay ng housing loan o amortization plan para mabayaran ang bahay sa hulugan. Number 4, mag-submit na requirements. Karaniwan hinihingi dokumento, una, valid ID, 4Ps ID or certification mula sa DSWD, birth certificate, proof of income at Pag-ibig membership. Number 5, approval at housing allocation. Kapag na-approve, bibigyan ka ng housing unit o slot sa project. Magbabayad ka ng monthly amortization pero ito ay mababang hulog lamang kumpara sa normal housing. Magkano naman ang monthly amortization? Ang buwanang hulog ay kadalasan mula 1,000 hanggang 3,000 buwan-buwan. So depende yan sa laki ng bahay na kukunin mo. So summary ng simpleng proseso, unang-una, verification sa DSWD. Kapag na-verify na, bibigyan ka ng referral sa DHSUD Housing Program. And then yung application mo sa Pag-ibig Housing. Susunod ay submission ng requirements at approval at pagkuha ng housing unit. Kung mayroon pa kayong mga katanungan at nais malinawan, pwede nyo makuha ang mga impormasyon sa official website ng DSWD. Nandiyan po ang kanilang website address o link, ang kanilang hotline number, at kasama rin ng DHSUD website, ang kanilang hotline at ang kanilang email information.